Ako si Song Qiaoyi at nasa pinakamagandang yugto ng aking kabataan. Pagkagising ko, sinabihan akong 5 taon na ang nakakaraan. Sino ang makakapagsabi sa akin kung bakit ang boyfriend ng best friend kong King ay nakahiga sa tabi ko? Mas nakakatakot pa, sinabi niya sa akin na siya ang aking asawa. Paano tayo napunta sa iisang kama? Yung nangyari kagabi, kalimutan na agad. Hindi ka ba boyfriend ni King? Ano bang pinagsasabi mo? Tapos na ako. Tapos na talaga ako. Ang boyfriend ng best friend ko. Ganito ba talaga ito? Paano ko mahaharapin si King? Bakit ko nagawa ito? Paano ko haharapin si King? Hindi talaga pwede ito. Qiaoyi, ihayaan mo pa bang pahirapan ka ng mga nakaraan? Bumalik ka ba para hiwalayan ako? Song Qiaoyi, pakinggan mo ako. Huwag kang mangarap. Kahit mamatay ka, ikaw ay akin, Shi Jifeng. Hindi! Hindi pa ako kasal. Ano kita hiwalayan? Nawala ka ng walang dahilan sa loob ng 5 taon. Bumalik ka ngayon, ayaw mo pa man lang aminin na kasal tayo. Ako at ikaw. Nagpakasal. Gaano ka pa katagal magkukunwaring hindi mo alam? Impossible yun. 5 taon na ang kalipas. Paano nangyari ito? Talaga bang ako ito? Kailan pa ako nagpakasal? Nagpakasal na kala ako. Peke ba yan? Photoshop. Maraming nagpapeke ng ganyang dokumento ngayon. Ang galing pa ng Photoshop. Hindi ko bang tandaan kung kailan ako nagpakasal. Ano yung magiging Song Qiaoyi, gaano ka pa katagal magkukunwari? Saan ba tayo narito? Sinong bahay? Ano pa talaga gusto mong gawin? Wilby, mapapahala na ang nanay ko at kailangan ko na umuwi. Ang tungkol sa nanay mo, wala ka bang naaalala? Ako naalala. Bakit ako kasama mo? Natutulog sa isang kama? Hindi ko rin tandaan kung paano tayo. Ano ba ang sa akin? Masakit na talaga ang ulo ko. Gusto ko lang umuwi. Kalang mineo. Qiaoyi, wala ka talagang naalala? Hindi ba sa'yo? Natamaan ka pa sa ulo. Tawagin ang doktor Para saan ang doktor? para ayusin ang utak mo. Ilabas mo ang tila mo. Shisong, ang madang ay walang luhang problema sa kalusugan. Medyo mataas ang emosyon niya. Kailangan na magpahinga ng maayos. Salamat sa inyong pagtitiyak. Huwag ka nang mag-isip pang tumakas sa akin kung hindi. Hindi ko na magagawa ang hiniling mo sa akin. Ako. Anong hinihingi ko sa iyo? Song Qiaoyi, may hangganan ang pasensya ko. Magpahinga ka muna. Si Shi Jifeng naman. Hindi naman siya ganoon kababa. Gwapo pa. Mayaman pa. Pero kailangan ko pa rin umuwi. Shi Jifeng. Galit sa akin. Ang totoo-totoo ng ngiti ko dito. Mukhang hindi naman ako pinipilit Hindi pwede. Kailangan ko makaalis dito. Nakataas naman ito. Mama, ano ba ang ginagawa mo? Papa, gising na si Mama. Seryoso? Mayroon na akong anak. Para lang makaiwas sa akin. Tumalon pa Sa bintana. Hindi ako tumalon sa bintana. Huwag kang nagpapanik. Mama, bakit hindi mo ako pinapansin? Ay, tama na!
Tumahimik ka na, bata! Sino ang nanay mo? Mama, Huwag kang ingay! Hindi na niya kinikilala ang sarili niyang anak. ayaw na ba ni Mama kay Tangtang? Grabe, nagising lang ako. May asawa na pala ako. Tapos may anak pa. Bata pa naman ako, ha? Mila Solak. Magigil ha! Bakit umiiyak ka pa rin? Nakapatong siya sa binti ko. Sorry, Mama. Ate ang tawag mo. Sige, Mama. Malas mo talaga. Nahulog ka sa balkonahe. Bali-bali ka sana. Gasgas ka lang. Ang sakit kaya? Akala ko nabali na ang binti ko. Tangtang, may sakit si mama ngayon. Kailangan niyang magpahinga. Pupunta ka na lang sa ibang kwarto at maglaro, okay? Ayaw ko. Kapag umalis si Tangtang, iiwan na naman kami ni Papa ni Mama. Sino nagsabi niyan? Si Tio at si Lola. Sabi pa nila, masama si Mama. Paano nila masasabi yun sa bata? Ikaw ang tatay, ano ba ang ginagawa mo? Tangtang, kapag narinig mo ulit yan, sabihin mo agad sa papa, naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala, hindi kami iiwan ni Mama. Ikaw, matulog ka na sa sarili mo kwarto, okay? Ayaw ko. Gusto kong matulog kasama si Mama. Mabuti pa nga may bata dito. Para hindi awkward nung kasama lang kami dalawa. Matulog ka na kasama ang magandang ate mo ngayong gabi. Mama, kapag ate ang tawag ko sa iyo, magagalit si Papa, di ba? Mama na lang ang tawag mo. Sige, Mama. Natutulog na sina mama at papa. Mabait ka. Kaya mo yan, papa. Song Kiaoyi, pakiusap ko muna akong iwan. Bakit magkasama tayo natulog? Sabi ko na nga. Nasaan ang bata? Ikaw kasi kagabi, patuloy kang humiling sa akin. At niyakap mo ako ng higpit. Impossible! Ayos naman akong matulog eh. Ayos ka ba talaga? Alam ko naman yun. Napakaganda ng mukha niya. Grabe talaga. Ang bukat ng magkakasawa. Shai Jifeng, ang gwapo mo talaga. Paano ko ba? Napilit na iwan ka noon. Wala talaga ako. Pinagplanuhan. Bangon na. Hindi ito ang sukat ko, di ba? Kailan pa ako naging ganito kalaki? Pagkatapos mong mga anak kay Tangtang, Lumaki ka ulit. pakilibukan mo na. Magbihis ka na. May gagawin pa tayo. Saan tayo pupunta? Gusto kang makita ng lola. Sa'yo ka magpapagin ito. Ikaw na ang aasahan namin mamaya. Magandang araw po, Ginoo at Ginang. Shay Jifeng. Ang gangan. Kampo. Hindi ko inakala na ganito ka pala. Inay, Umupo na kayo. 5 taon na kayo hindi nakita. Wala man lang batian, parang wala akong halaga sa inyo. Lagi po na. Unang round ng away ng biyenan at manugang. Kumusta po kayo, tita? Inay, kumusta po kayo? Hehe. minsan, mas mabuti pang kalimutan na lang ang ilang bagay, di ba? Natagal kayo hindi nagsika. Wala ka bang kahiyan bumalik dito sa bahay ng mga chef? Ikalawang round. Pumasok na ang bilas. Hoy, Bilas, may lipstick ka. Ikaw talaga, maraming alam. Checkmate!
Ngayong nandito na kayong lahat, diretsyo na lang ako. Song Kiaoy, gusto ko na kayong maghiwalay ni Jai Feng. Hindi ako kumapayag. Hindi ko man hindi wala kang magagawa. 5 taon niyang pinabayaan ang asawa at anak niya. Hindi siya karapat-dapat maging manugang ko. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Hindi na kita kailangan dito. Ako ang iyong ina. Wala ba akong karapatang makialam? Go. Ako naman ang may kinalaman dito. Pwede ba akong magsalita? Mama, gusto ko ng ice cream. Halika na, dalhin mo ako. Hindi pa tapos ang sinasabi ni Mama. Ano gusto mo? Ate Ramray. Ang lamig kaya, masama sa tiyan ko. Ayaw ngayon, ako nakakain. Nakakainis talaga si Lola. Sinasabi niya yan lagi tuwing darating siya. Hoy, ikaw. Tanungin kita ng isang bagay. Bakit pa talaga ayaw sa akin ng iyong lola? Ayoko rin. Sabi ng Mama at Papa, namamanhid daw ang paa niya. Kagawa mo raw siya papunta sa kotse. Ay ako, nakubilan ka na ng ice cream. Mama, parang gusto ko lang magka-boyfriend. Hay nako, ang ganda ng katawan. Sino pa ang hindi mabibigo sa kanya? Ikaw. Duguhin ko. Sige na. Huwag itaas ang ulo kapag nandudugo ang ilong. Vincent, ikaw kanina. Bakit kayo naghiwalay niyo mo, King? Sino si Muking King? Hindi ako nakipagsama sa kanya. Hindi ka ba niya boyfriend? Asawa mo ako, bukod sa iyo. Wala akong ibang babae. Una kong minahal ay ikaw. Ikaw. Biglang gusto mo. May tumatawag sa telepono. Yun ay telepono mo. Telepono ko nga ito. 5 taon na ang password ko. Hindi ko pa ito pinalitan. Shay Jaifeng. May ipinagawa ba ako sa'yo? Huwag kalibutang gawin ang ipinagawa mo kay Shay Jaifeng. Kiao. Talagang wala ka talagang matatandaan. Sabi mo, 5 taon akong nawala. Ano ba talaga ang nangyari sa atin? Wala naman. Basta, nagkagalit lang tayo ng kaunti. Yun lang. Sige na, maligo ka na. Hala na. Sige na, kumain na kayo. Ako na ang aalis. Nako, ano ba yan? Tumatawag na ba siya sa akin? Huwag kang mag-isip ng masama, Mama. Lagi nang ganyan kabisi si Papa. Manghula ka ba? Baan? Hindi ko na posing sa King. Nandito na si King. Mas ganun sila. Opo. King, ito ang paboritong saa mo. Tikman mo na. Naalala mo pa pala? Naalala mo pa ba ang nangyari sa inyo noon ni Shi Jaifeng? Shizong, pagkaalis mo, dumating agad si Miss Mo King. Anong nangyari sa amin ni Shay Jaifeng? Parang talagang Nakulan siya ng alaala. Noon pa. Siya ang pumatay sa tatay ko. Di ka. Ba't mo yan? May pagkakamali siguro. Hindi naman siya mukhang ganoon. Gaw na siya. Song Kiaoy, alam mo na ito nung umalis ka 5 taon na ang nakakaraan, di ba? Takbo ka pa dyan. Song Kiaoy, umalis ka sa pamilya siya eh. Bakit bumabalik ka pa? Song Kiaoy. Huwag ka nang mag-akala na makakabalik ka pa. Lahat ng tungkol sa pamilya siya nakakasuka sa akin. Pero di ba ang mo? Kung ganoon, lalakosan pa. Galit na talaga ako sa iyo. Munang taong 5 taon na ang kakaan. Hindi lang tatay ko ang pinatay niya. Kasama ka rin, Kiao. Shay Jaifeng. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng tatay niyo, King? Piao.
mahigpit, nakakomplikado. Hindi ko kayang iwan si yun. Eh, paniwanag mo sa akin. Bakit kumain sa'yo ng taon lang nakaraan? At bakit biglang bumalik ngayon? Ako, antay, dan sa lisod. Yo. Nagsisinungaling ka pa rin. Naalala ko na ang lahat, Shi Jaifeng. Ano ang naalala mo? Mukhang natatakot kang magsabi ng totoo, Shay Jaifeng. Napakarami mong kasalanan. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Di ka suling, sa mga durit, sa iyong kamay, makita mo na. Song Kiaoy, noong ipadala ka ng tatay mo pabalik, hindi pa may kinalaman din yun. Hanap na. Kiyaw. Mga classified na dokumento. Na kumpanya iyan. Kiyaw. Mingo ang group. Hindi ba yan ang kumpanya ng ganay ko? Kiyaw. Pakinggan mo ako! Ibig sabihin, mo ako sa iyo para sa pera ng pamilya namin. Para makuha ang kumpanya ng ganay ko. Tama ba? Kaya pala. Ibig sabihin, para sa akin alaala sa iyo. Shay Jaifeng. Napakupal mo! Kiyaw, pwede muna ako. Kiyaw. Huwag mo na akong lokohin pa. Nagsisinungaling ka pa rin ngayon. Bakit biglang nahimatay ang asawa ko? May namuong dugo sa utak ng pasyente na pumipindot sa ugat, kaya masakit ang ulo niya at nakakalimot. Namuong dugo? Paano nagkaroon ng namuong dugo? Malamang natamaan siya ng malakas sa ulo noon. Kailangan lang nitong matunaw sa paglipas ng panahon. Naiintindihan ko. Song Qiaoyi, sa 5 taon ng paghiwalay natin, ano ba ang nangyari sa iyo? Kiyaw, gising ka na. Ayaw kitang makita. Kiyaw, hindi kita niloko. Naalala ko na ang lahat. Hindi na kailangan magpaliwanag pa, Shizong. Kiyaw. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganyan, okay? Hindi ko alam kung bakit ako umalis 5 taon na ang nakakaraan. Tamang desisyon ko. Dito. Aalis na naman ba si Mama at iiwan si Tangtang? Hayaan mo na si Tangtang na samahan ka. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, babalik ako. Imbestigahan ninyo ang lahat na nangyari kay Song Qiaoyi sa nakalipas na 5 taon. Narinig ko na nag-away ka na naman kay Shay Jaifeng. Tatay, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Tatay, bakit ka nandito? O hindi ako pumunta. Hindi ko malaman na kung wala ka kay Shay Jaifeng. Para lang doon ka pumunta dito. Kiao, ang sitwasyon ng pamilya natin ay urgent na. Tingnan mo. Tumahimik ka! Wala kang karapatang magsalita sa pamilyang ito. Hindi ako okay nga. Nanay! Nanay na siya ngayon ka noon. At kumain na palang nag-angat ng posisyon ang galida. Kunin mo na agad ang pera kay Shay Jaifeng. Kailangan na ng kumpanya. Kaya pala pinabalik ninyo ako para doon. Para humingi ng pondo kay Shi Jaifeng para sa pamilyang Song. Kasama pa pala ang kumpanya ng aking nanay sa plano ninyo. Huwag mo nang pakialaman ang tungkol sa iyong ina. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng pamilyang Song. Bakit kailangan isakripisyo ang interes ng aking nanay para sa inyo? Ikaw! Kung angalas ka pang manakit sa aking nanay, hindi lang nakawanakit ay ang mga kagaya ninyo. Huwag mong kalimutan. Song din ang apelido mo. Sasabihin gusto niya. Paano siya pinagdamuhan ng mga tao ito? Hoy! Sabi siya! Kalma ka. Tayo na. Shilong, nandito na kayo. Nang marinig ni Kiao ang tungkol sa kanyang nanay, bigla siyang sumabog. Sila ang nagpilit sa nanay na manghingi ng pera sa tatay at pinalo pa nila siya. Shizong. Si Song Qiaoyi ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung muli kayong mga hasmataktan siya, papalapitin ko ang Song family. Lumabas na. Hindi pa kayo lumalabas? Kiyaw. Wala na bang inosente at mabait na imahe ngayon sa harap ko? Ito ang mga kontrata pinirmahan ng dami mo sa MUS para sa acquisition. Hindi ko ito pinuwersa. Ano naman ang pinapatunayan nito? May kinalaman pa talaga ang pagkamatay ng tatay ni Mukingking sa'yo. Namatay ang tatay niya dahil hindi niya nakayanan ang pagbagsak ng kanyang kumpanya. Ako ba ang may kasalanan sa pagkamatay niya? Eh ang kumpanya ng nanay ko, bakit mo binili? Hindi ako maniniwala na kusang loob na ibinigay ng nanay ko ang kanyang kumpanya sa iba. Ang nanay mo noon, naging collateral para sa Song family, kaya nagkaroon ng problema ang kanyang kumpanya. Pinadelay ko na nga ang acquisition para sa kanya. Shai Jifeng, makakatiwala pa ba ako sa iyo? Shizong, 他的认识都听过。
5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente sa kotse ang madam. Nangyari ang aksidente noong araw mismo na umalis siya sa bahay. Alaman na ba kung sino ang gumawa? Mukhang aksidente lang daw. Nasa kuluwa pa rin ang may banggaan sa kanya. Kailan ka ba nagsimulang kalimutan ako? Mga litrato ito ng madam sa mga event noong nasa abroad siya. Sino siya? Kasosyo niya sa kanyang coffee shop. Saan ka pupunta? Uwi saan? Dito ang bahay mo. Mo si Ernest mo na mayong pula na hiyas ng hamod yun. Di ko masiyo. Hindi kailangan. Shy jiving. Sinasabihan kita, hindi kita tinatanong. Kiyaw. Bitiwan mo! Ang tungkol sa tatay mo, King at sa nanay mo, may paliwanag ako sa lahat ng iyon. Huwag mo akong iman. Pakawalan mo ako! Nakaalis ka na ba kay Tangtang? Bitawan mo! Ano ba? Pakawalan mo ako! Iiwan na naman ba ni Mama si Tangtang? Sa ko lang tutang. Tangan mo ito. Naman ang batang ito. Gusto ko si Mama. Mama. Tama na! Ang tanghal ka, samahan mo muna ako. Ano ba ang ginagawa mo? Pasas mga jijitipan ko. Baka naman nagagalit ka kay Shi Jifeng. Kaya tinabay ka niya. Huwag ka na tuwing inutawag kay Shi Jifeng. Hindi pa naresolba ang pera ng pamilya so, hindi ka maaaring magdiborsyo kay Shi Jifeng. Sarili ninyong problema yan. Wala akong kinalaman doon. Ayusin ninyo mismo yan. Tatay, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala dito. Tatay! Sino siya? Ko, mong lalaki, magkaama tayo. Tukso, malat mo. Anak sa labas? Anong anak sa labas? Kapatid mo siya. Lehitimong anak ko. Iisa lang kaming anak ng nanay ko. Saan nagaling ang kapatid? Mukha pa naman hindi anong kapata sa akin. Nagsilingkuhan ka na agad noon. Naintindihan ko na. Nakikita ko hindi kami magkasundo ng ina ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Dahil lang sa masyadong matigas ang aking ulo. Kaya nangyari ang... Tumahimik ka! Mula ngayon, sana ang iyong ina. Tinaboy ka na nga ni Shi Jifeng. Sino pa ang tatangkilik sa iyo ngayon? Amo, may dumating na tao mula sa pamilya Shai. Amo, nandito na ang mga tao ng pamilya Shai. Pasok nila. Madam, nagpadala si Shizong ng mga taong maglilingkod sa inyo at sa inyong anak. Sinabi rin niya, kung may mga has na mga abala sa inyo, hindi niya patatawarin iyon. Magandang araw po, Madam at Miss. Hindi na kailangan, ibalik mo na sila. Hindi mo bukawayo. Kung ibabalik ko sila, wala akong may pakaliwanag kay Shizong. Mama, hayaan mo na silang manatili. Hindi kaya ng katawan ko nang wala sila. Wushu, pangako ko, alagaan ko si Mama. Kung may mangyaring masama kay Mama, agad kong sasabihan si Papa. Miss, namin ang sorpresa niya. Ibig sabihin, hindi pala titiborsyo si Shizong at Kiawi. Ano? Normal lang ang mag-asawa mag-away-away minsan. Pero kung sa panahong ito, mangyaring may masama sa madam, huwag po kayong mag-alala, Shizong. Nasa sarili niyang tahanan si Kiawi. Paano ko pa siya pahihirapan? Tama, kaming pamilya na lang naman ang mayroon si ate. Natanggap na pa nila lahat. Bukod ka, Shizong. Ang mga bodyguard na ipinadala ay pinakamahusay. Ligtas ang madam sa kanila. May naabala ba sa kanya? Yung kapatid ng madam, mukhang hindi siya basta-basta. Hindi ako mapakali. Pupunta na ako sa kanya. Kung pupunta kayo ngayon, galit pa ang madam, lalong sisiklab ang away. Paano kung magkasabi na naman siya tulad mo 5 taon na nakalipas? Eh, ang tadhad, nabisaray. At nandoon pa naman ang miss sa tabi ng madam, di ba? Mahipong tayo. King! Bakit nandito ka? Ako ang nobya ni Song Chiu. King, kayo ba? Alam ba ninyo na siya ay anak ng Kerida? Kiaoyi, tatawagin na kita na ate pagdating ng araw. At pakiusap, huwag mo nang gamitin ang salitang kirida pagdating kay Song Chiu. Mukhang maraming nangyari sa loob ng 5 taon na hindi ko alam.
Magsusuot tayo ng wedding dress ngayon. Sasama ka rin? Hindi. Kiaoy, magkaibigan naman tayo. Hindi mo ba gustong malaman ang mga nangyari sa 5 taon na nakalimutan mo? Maganda ba, Kiaoy? Maganda. Hindi ako nakarating sa kasal mo. Nagsisisi talaga ako. Bakit hindi ka dumalo sa kasal ko? Si Shi Jaifeng ang dahilan. Ayaw niya may malapit sa iyo bukod sa kanya. Gusto lang niya kang kontrolin. Mama, hindi masama si Papa. Siya ang masamang tita. Kiaoy, bakit naman hindi makakabisita? Tandaan. Parang bisitahin siya. Papa, kailan ka pa darating? Napakaganda. Salamat sa pagsama mo kay King para subukan ang wedding dress, Kake. Narinig ko na ang wedding dress mo noon ay dinisenyo mismo ng tita. Sayang, hindi nagkaroon si King ng ganyang karangalan. Hindi lahat ay karapat-dapat magsuot ng obra ng aking ina. Totoo! Marami kong pagkakaroon ng tita para magkaroon ng disenyo. Anong ibig mong sabihin yan? Ibig sabihin? Mismo, bakit mismo ang tawag sa kanya? Pasensya na po. Ang wedding dress na iyon ay naireserba na ng ibang tao. Hindi. Nagkakamali ka ba? Inireserba ko na iyan mahigit lahat buwan na ang nakakaraan. Pumili na lang ng ibang disenyo. Lahat ng iba pang disenyo ay naireserba na rin ng mga customer. Sino ang nagkaserba? Hindi ko po masabi iyon. Ako. Papa. Papa, kanina ay nagsalita ng masama ang masamang tita at ang nanay ko tungkol sa iyo. Shai Jifeng, bakit mo pinili ang lahat ng wedding dress dito? Ang tindahan ng wedding dress na ito ay itinayo para sa iyong brand. Kaya ang mga wedding dress dito, ikaw lang ang dapat magsuot. Akala mo bang mukhang cool ang ginagawa mo ngayon? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabing gusto niya iyon? Mukha na kasama. Ay hindi basta-basta babae. Shizong, negosyo po ito. Ano po ang ibig sabihin ng ginagawa ninyo? Wala. Ay, huwag niyo. Ikaw, Kung iyon na ang sinabi ni Shizong, palitan na ang wedding dress. Shai Jifeng, napaka-control freak mo naman. Okay lang, Kiao. Tulungan mo akong hubarin ito. Dahan-dahan lang. Tang, halika nga dito. Tagal kang bumalik pero hindi mo ka nakikita ang iyong nanay. Hindi ba yan kakaiba? Anong nangyari sa nanay ko? Kiaoy! Kiao! Shizong! Ano? Bakit hindi pa siya nagising? Sabi ng doktor, okay lang siya. Banayad na contusion lang. Magigising din siya mamayang-maya. Magpatingin ka na sa sugat mo. Malala rin ang tama mo. Ayos lang ako. Siya na gumising. Kuya! Bakit mo sinasaktan ang nanay ko? Elzio, hindi ganoon ang nangyari. Kiao, pakinggan mo ako. Kiao. Ano nangyari sa iyo? Kuya! Kiao. Ako si Shai Jaifeng. Ikaw ba ang kumatay sa nanay ko? Ikaw ang kumatay sa nanay ko! Naalala ko na lahat! Kiao. Tingnan ka na, Toya. Kiao. Bakit ngayon ko lang naalala? Paano ko haharapin ang nanay ko kung kasama ko ang pumatay sa kanya? Tawagin ang doktor! Hindi dapat ma-stress ang pasyente. Shizong, lumabas na po kayo. Bakit mahal na mahal kita ulit? Bakit mo ba pinatay ang nanay ko? Bakit mo ba ginawa iyon?
Xiao. Mali ba ang ginawa ko? Parang kaya natin ayusin ang lahat ng pagsama. Pero ngayon, na-realize ko. Nilaan mo yung kakainin mo. No, King. Ito yung gusto mong ipaalala sa akin, di ba? Naalala mo na ba lahat? Nasaan ang abo ng aking nanay? Yung hindi na yun. Lagi may pantay na tao ni Shay Jaifeng. Hindi tayo makapasok kung wala siyang pahintulot. Oo. May paan ako. Shizong, hindi pa namin mahanap ang madam. Wala rin balita mula sa bahay ng Song. Nasurin na bangkis is the bridal shop. Walang coverage ang camera ko. Hindi nakuha kaya tayo anutang. Papa, nakuha ko. Itong masamang tita ang nagtulak sa mama. Kiaoy! Halika na. Is asking. Saan si Jose? Ano ba talaga? Gusto mong gawin? Shay Jaifeng, anong gusto mong gawin? Masakit ko. Bitawan mo ako! Kawalan mo ako! Si Mu King ay suspect sa pagpatay. Dalhin siya sa istasyon ng polis. Shizong, kung ayaw mong malaman ni Kiaoyi ang mga bagay na iyon, hindi mo na kailangang mag-akusa sa akin ng ganito. Mayroon na kaming ebidensya, Mu Xiaoji. Mas mabuti pa umaming ta na sa pulis. Kiaoyi, mukhang may nagnanais na isara ang aking bibig. Hindi maaaring dalhin si Mu King. Hindi pala nilinaw ang tungkol sa aking ina. Pakawalan ko siya. Sasama na ako sa iyo. Kiao. Gusto ko niyang saktan. Bakit ka kaya? Pinag-control siya. Himtin pa. Ay, ang aking mga lang. Hindi mo asawahan. Hindi pa ko yung pagwalaan. Palayain siya. Shizong! Palayain siya, sabi ko. Shizong! Tama na ang inom mo! Huwag sa akin yan! Bakit hindi mo ipaliwanag sa madam? Wala ka namang kasalanan sa mga bagay na iyon. Ipaliwanag. May mga katotohanan kapag nalaman niya. Mas madaling masakit pa para sa kanya. Ang lahat nasisihin. Hayaan mo na akong dalhin. Hanapin mo ang address ni Song Qiaoyi dito sa bansa. CJ. At mag-book ka ng flight pa uwi para sa akin. Okay. Ate, hintayin mo akong bumalik. Kiaoy, hindi mo na ba ako matandaan? Sino tong tao na ito? Naisip ko nang bumalik. Palagi na akong naiisip ang nakaraan, pabugso-bugso lang. Gusto kong umuwi ng isang beses para mabawi ang buong alaala ko. Hindi mo pa ako malumutan. Hindi. Mama, ihiwalay mo ba ang sarili mo sa papa? Sinaktan ng papa ang pinakamahal ng mama sa mundo. Hindi ko siya makapatawad. Mama, paano kung ninoko ka ng masamang tita? Paano mangyayari yun? Naaalala ko na, malinaw na. Hindi tama. Ang relo lang ang nakita ko na magkapareho. Dapat kumpirmahin ko pa kung si Xie Jifeng talaga ang mukha ng taong iyon. Nanay, mahal na mahal ka ni tatay. Habang wala ka, lagi siyang nakaupo ng mag-isa, hawak ang larawan mo, umiiyak.
Totoo. Sinabi ni tatay kay Tangtang, huwag basta-basta magsumbong ng walang katibayan. Nanay, huwag mong sisihin si tatay ng walang dahilan. Tama si Tangtang. Kailangan ko munang alamin ang katotohanan. Hindi ka ba natatakot na dakin ulit ni Shay Jaifeng? Kailangan kong malaman kung paano talaga namatay ang aking nanay. Handa ka na bang harapin ang katotohanan mo, King? Huwag mo akong lokohin. Tara na! Siguro. Nanay, hindi ako naging maayos na anak. Mabuti na alala mo pa rin, kung hindi, baka hindi makapanatili si tita sa kabilang buhay. Bakit magulo dito? Bakit may bukas na espasyo sa pagitan ng mga bato? May nagbago ba dito? Bakit may bitak ang lapidan ng aking nanay? May naghanungkat ba sa libingan ng aking nanay? Ang libingan ni tita ay laging binabantayan ng mga tauhan ni Shi Jaifeng. Kung may nakahalongkat, si Shi Jaifeng lang iyon. Shi Jaifeng, sana hindi ikaw. Kawang karawatan bilang aking nanay. Ano? Ang libingan ng ganay mo. Tatay, anong nangyari? Yung batang iyon na Song Qiaoyi, pumunta sa libingan ng kanyang nanay. Nabigatlaw ako. Uminkano ka libingan ng kanyang nanay. Hindi ba nakalimutan na niya ang kanyang nanay? Hindi pwede. Kailangan ko siyang ibalik. Hindi natin kayang subayin si Shai Feng. Tatay, sabay na tayo pumunta. Nanay, bawal mo ang iyong anak. Ngayon ay bubuksan ko ang iyong libingan para malaman ang katotohanan. Tigil! Libingan pa ng ganay mo ang iyong pupubuksan. Wala kang galang. Alam mo bang may nakaalungkat na sa libingan ni nanay? Basta-basta ba maaaring galawin ang libingan, maapektuhan nito ang swerte ng pamilyang Song. Mas mahalaga sa iyo ang swerte ng pamilya kaysa sa nanay ko, ganun? Qiaoyi, intindihin mo naman ang tiyo mo. Ang pamilyang Shi ay hindi basta-basta makahamon. CJ, Pero sabihin niya sa akin, paano talaga namatay ang nanay ko? May kinalaman ba si Shai Jifeng doon? Sabihin ninyo! Pagkamatay niya. Aksidente lang iyon. Ate, noong namatay si tita, si Shay Jifeng lang ang nandoon. Hindi mo ko ba naalala? Ano ba? Pero di ko malaman ko. Ang katotohanan sa pamamahay ko. Ako ang mananagot sa lahat. Nasaan ang abo? Nasaan ang abo ng nanay ko? Ang abo? Bakit wala na ang abo? Masamang palagaan ito para sa pamilyang Song. Ano na ang gagawin natin? Kiao. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Kyo! Nasaan na? Hindi ko kuha ko na yun. Pinaalis mo ang abo ng aking nanay. Hindi ang iyang ayos kaysa ilang buhay. Shai Jifeng. Mahusahan ka ng langit para dito. Song Qiaoyi. Gusto mo talaga bang mapahamak ako? Gusto ko pa ang... Kaya nabuhay mo kapag nanay ko. Sino ang nagsabi sa iyo? Kung akong ano ang nanay mo. Kung hindi ikaw, sinta. Ano ka tayo nanay? Tayo ni nanay ko. Kung hindi ikaw, sino pa? Sabihin mo! Shai Jifeng, pararanasin ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na masaktan ng taong mahal mo. Tapos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Matagal na itong lumilipat, walang nakaalam. Heto na ang natirang bayad. Ingatan mo ang iyong bibig. CJ. Tita, namatay ng walang malinaw na dahilan at ang kanyang abo ay ginamit pa ng may masamang layunin. Qiaoyi, huwag mong pakawalan ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Ano na? Kiao! Umuwi ka na kasama ko.
Lumayo ka sa akin! Mamamatay tao ka! Huwag saktan si Daddy, Mommy. Panayo. Kiao, Kiao. Puro galit lang ba ang nararamdaman mo sa akin? Wala ka bang kahit konting pagmamahal? Galit na galit ako sa iyo. Kinasusuklaman kita, araw-araw. Kinasusuklaman ko ang lahat ng tungkol sa iyo. Hindi ko maniwala. Hindi mo ako mahal. Halika. Bibigyan kita ng pagkakataon. Patayin mo ako. Tango ako, makikip ka na. Para sa iyong nanay, Xi Jifeng. Ano na namang laro? Ang ginagawa mo! Ipapakita ko sa iyo. Ang ginagawa ko. Xi Jifeng! Nagkatawag ng press conference ang Shi family para sa pagbili ng kumpanya ninyo. Madam, saan po kayo pupunta? Hindi pa ligtas si Sir Shai. Buhay man siya o patay, wala na akong pakialam. Madam! Tungkol sa pagkuha ng Shai Group sa Mingguang Group, ako na ang mangunguna dito. Tutol ako. Song Kiaoy, ano ang ginagawa mo dito? Ginamit ng pamilya Xi ang maruming paraan para persahang kunin ang kumpanya ng aking ina. Siyempre, darating ako. Talaga? Hindi ba asawa ng anak ng Shi family si Song Kiaoy? Mukhang may malaking balita tayo ngayon. Hipag, lahat ng proseso ng pagkuha namin sa Mingguang Group ay tama at malinaw. Kaya namin harapin ang sinumang nag-imbestiga. Para sa Shai Group, pagtakpan ang isang bagay para maging mukhang tama. Madali lang naman iyon, di ba? Kahit ang pagpatay ni Xi Jifeng sa aking ina, nakatabo nila ng 5 taon. Hindi ito lugar para magsalita ng walang kabuluhan. Lumabas ka. Xi Jifeng, wala talaga siyang kinalaman dito, hindi ba? Hipag, hindi ganoon ang nangyari. Paano? Sabihin niyo sa akin, paano? Paano namatay ang nanay ko? Sisi niyo sa Shai Group ang magbibigay sa akin ng paliwanag. Ang kamatayan ng tita, inanunso na noon, wala itong kinalaman kay Chai Feng. Noon pa, pinilit ng pamilya Shi na kunin ang Mu Group, nawasak ang aming pamilya. Ngayon, hindi na rin ninyo tinitipid ang mga kapamilya namin. Ang kamatayan ng tatay mo, sarili niyang kasalanan iyon. So, ang kamatayan ng nanay ni Song Kiao, kasalanan din niya. Ang pamilya Shi talaga, napakalakas ng kapangyarihan. Buhay ng tao, walang halaga para sa inyo. Hipag, huwag kang magpaloko at mag-udyok ng gulo. Naniniwala lang ako sa nakikita ng sarili ko. Bilang nag-iisang tagapagmana ng ari-arian ng aking nanay, hindi ako pumapayag sa planong pagkuha ngayon. Hipag, ang plano para sa Mingguang Group ay nilagdaan na ng biyenan mo bago siya namatay. Kung kanselahin ninyo ngayon, malaking multa ang kailangang bayaran. Malaking multa iyon. CJ, ako ang magbabayad ng multa. Pera ni Jai Feng ang gagamitin mo. Ako ang magbabayad nito. Luan Kiaoy. Alam mo pa. Kiaoy, naalala mo ba ako? Bakit ka nandito? Sino to? Song Kiaoy. Kapal ng mukha mong magdala ng lalaki mo sa harap ko. Lu family. Kung magkano ang penalty ni Song Kiaoy, sabihin mo na lang sa assistant ko. Kasi ako rin, para sa kanya. Kaibigan. Lahat ng mga taong ito, mukhang ayos na ayos ang buhay mo. Hi, Madam Shai, huwag kang gumawa ng gulo sa harap ko. Lalaki man o babae, matanda o bata, hindi ako nagtatangi. Song Kiaoy, papayag ka na gawin sa akin ang iba yan. Wala akong pakialam. Ano sa inyong lahat? Salamat ha. Yung penalty, ibabalik ko sa iyo lahat, agahan ko. Ano ba yan? So ngayon ako na ang nagpapautang sa iyo. Di ba sa nagpapautang? Actually lahat ng sinasabi, di ba? Gagawa tayo ng kontrata. Utang lang ang relasyon natin, wala nang iba. Biro lang yun naman. Alam mo naman kung sino ako. Mga kasama, gusto ba ninyo makipagtulungan sa akin? Lu King,
Anong kooperasyon ang sinasabi mo? Alam mo na ngayon ang katotohanan. Pinapatay ng pamilya Shi ang iyong ina. Iisa ang ating kaaway. Ano ang plano mo laban sa pamilya Shi? Dalawa lang tayo, hindi sapat iyon. Kailangan natin ang tulong ni Lugongzi. At bakit naman ako tutulong sa inyo? Siyempre, dahil kay Qiaoyi. Huwag kang pakialam sa aking mga bagay at hindi rin ako makikialam sa iyo. Hindi tayo magkasamang lakad. Paalam. Ate, hintayin mo ako. Shizong. Ngayon, kasalanan ni Sukiyaoy. Yung walang kahit na babae yun. Nagkasulob siya saktan kayo. Sana huwag kayong magalit sa buong pamilya Song. Ibig ninyo sabihin, ibubukod ninyo si Song Qiaoyi sa pamilya Song. Gagagawa niya sa inyo, hindi namin matitiis iyon sa pamilya Song. Ano ang gagawin mo sa kanya? Pagdatabuhin ko siya sa pamilya Song. Lumabas ka! Shizong! Kung pagkamatay ng ina ni Song Qiaoyi, hindi na kami ng pamilya Song maghahabol pa noon. Ang ginawa ni Song Qiaoyi ay wala kaming kinalaman doon. Ang kamatayan ng nanay ko. Ginawa ninyong pangkalakal. Ganoon ba? Ano ba yung sinasabi mo? Walang hiya kang bata ka. Hindi kang tao din, Shizong. Sino ang bihiplo sa iyong gamsa? Shizong! Huwag po kayong magalit sa amin! Shizong! Bastos ang batang iyan, tinutulungan ko kayo na aralin siya. Kung gagalawin mo ang asawa ko, papatayin kita. Shay Driving. Sasagutin mo ako. Nang mangyari ang aksidente ng nanay ko, may ibang tao ba roon bukod sa iyo? Kiao! Ikaw lang ba talaga ang nandoon? Bakit mo pinatay ang nanay ko? Wala ko amirarunan. Hindi ko siya sinaktan. Kung magsisinungaling ka man, Dory ka paniwala. May ibig sabihin din ikaw. Mag-isa bang nahulog ang nanay ko sa hagdan ng walang dahilan? Hindi ganoon ang nangyari, Kiao. Wala akong dahilan para patayin ang nanay mo. Wala kang dahilan. Hindi ba akong panya ng nanay ko ay dahilan na iyon? Tulad ng ginawa sa tatay ni mo, King, itago sa pagpapakamatay para maiwasan ang lahat ng kasalanan mo. Hindi ba? Shizong! Hindi pa gumaling ang sugat mo. Kiao, bakit ayaw mo akong paniwalaan? Kasi hindi ka karapat-dapat pagkatiwalaan. Sabihin mo sa akin, paano naman kaya ang nanay ko? Ang nanay mo ay aksidenteng nahulog sa hagdan. Kahit naroroon si Shizong, walang sapat na ebidensya na siya ang may kagagawan. Alam nating siya lang ang nandoon. Anong patunay mo na? Wala siyang kinalaman doon. Alam mo naman ang nanay mo, lagi siyang tutol sa inyo ni Shizong. Baka naghanap pa siya ng dahilan para paghiwalayin kayo tapos ang gasawing kasalanan. Sino ka para makialam sa usapang pampamilya namin? Ikaw! Away! Kayong lahat ay may kasalanan sa pagkamatay ng nanay ko. Ano kinalaman namin doon? Pwede ba ang sinabi ko? Namatay ang nanay ko. At ang kirida ay tumaas agad. At ikaw, naalis na rin. Ikaw at iba. Ganoon pa? Kahit anong gawa-gawa naman. Shay Driving. Ibigay mo sa akin ang abo ng nanay ko. Wala sa akin. Ikaw ang namamahala sa simenteryo. Sinasabi mo wala sa iyo, paano mo ibabalik? Kiao! Malilinawan ko lahat. Kung ibabalik ko sa iyo ang abo ng nanay mo. Tigilan mo na ang pakitang tao. Akala mo ba, kung itago mo ang abo ng nanay ko, makokontrol mo ako? Sabihin ko sa iyo, huwag kang mangarap. Kapuotan ko lang kayo. Kiao! No! Shizong! Shizong! Mabubuksan ang sugat mo. Kiao! Huwag mo akong iwan. Kiao! Lahat lumabas na! Alis na! Shizong! Umukas na ang sugat. Matawag ako ng doktor. Ikaw ba si Shai Jaifeng? Luan. Parang, nag-imbestiga ka sa akin. Tungkol kay Song Qiaoyi, anak mo, ano? Malala ang sugat mo. Hindi mo ba gustong gamutin muna? Hindi na akong mamatay. Alam ko ang nangyari sa inyo ni Song Qiaoyi. Talaga namang si Qiaoyi. Pero kung ano ka ba? So, ano ko yun? Plano kong dalhin si Qiaoyi sa ibang bansa. Hindi ba kaya yun? So, siya. 5 taon na kayong hiwalay.
Kung gusto ni Kiaoyi, mabilis lang mapapasok ang annulment niya. Hindi siya hihiwalay sa akin. Sigurado ka ba? Eh ano pa? Makikisama ba sa iyo? Alam mo na yon. 5 taon akong nasa tabi ni Kiaoyi. So ano kayon? Nandito na siya ngayon. Sinabi niya dati na gusto niyang bumalik at hanapin ang mga alaala niya rito. Pero mukhang hindi naman masaya ang mga alaala niya. Gustong makialam ni Ginoo Lu sa aming kasal. Hindi siguro papayagan ng pamilya Lu ang ganyang gawin mo. Hindi ko kailangang mag-explain sa pamilya, Lu. Si Song Kiaoyi, makukuha ko siya, sigurado. Kaya lang kung kaya mo. Mukhang alam na ni Ginoo Shi ang nangyari ngayon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mas mabuti pa. Lumayo ka kay Kiao Kiao. Yung pinagbabayad ng pamilya Shi kay Song Kiaoyi ng penalty, anong usapan iyon? Hindi mo pa pala alam. Tingnan mo mismo. Wala ka mang kakayahang protektahan siya. Ano ba ang ipaglalaban mo laban sa akin? Mahal ko si Kiao Kiao. Sabihin mo nga, sa pagitan ko at nang pumatay sa kanyang ina. Sino ba? Pwede ba? Ginoo siya kailangan mo malaman ang hangganan mo. Ngayon na lalo, pagkalingin mo muna ang iyong sarili. Hoy, bata. Ayos ka lang. Ayos lang, ako mismo ang nadapa. Hoy, bata. Nasaan ang nanay mo? Nag-away ang tatay at nanay ko, nasaktan ang tatay ko, kaya pumunta ako dito para bisitahin siya. Delikado ka naman mag-ikot ng mag-isa. Halika. Hindi na kailangan matalino si Tangtang. Puntahan ko muna ang tatay ko. Paalam, tiyuhin. Kung magkaroon kami ni Kiao Kiao ng anak, magiging ganito rin ganda siguro. Shizong! Shizong! Doctor! Tatay, nag-alala na ako ng malaki. Akala ko wala na akong tatay. Wala na. Nandito ang tatay mo. Shizong. Nagpadala ulit ng tao ang madam para ihatid ito. May iniwan ba siyang mensahe? Sinabi niya kung magis na siya pupunta sa ibang bansa. Hinihiling niyang mapirmahan mo na agad. Kung hindi, dadaan na sa legal na proseso. Hindi pwedeng pumirma si Daddy. Kailangan nating bawiin si Mommy. Tama si Tangtang. Hanapin mo. Ang flight niya nakadelay ang flight ng madam. Kaya pa natin abutan. Patay na ang lesbian. Hahanapin ko siya. Shizong, pahingok puwan. Hindi na kaya. Daddy, ako na ang pumunta. Ibabalik ko si Mommy, pangako. Shy driving. Hanggang dito na lang. Basta mag-iisang takas ka na lang. Bakit nandito ka rin? Sasabay ka sa akin pa uwi. 5 taon kaming magkasama sa ibang bansa, hindi ba? Kaya mo akong iwan mo mag-isa dito. Maraming bagay ang nangyari noon. Halos hindi ko na matandaan. Ayos lang. Hindi ako. Sumama ka alakan na yun. Ate, dapat nandito ka lang sa tabi ko. Ipet lang. Mommy! Ikaw! Mama! Tangtang! Nag-iisa ka lang dumating. Mama, narinig ko sa tiyuhin ko. Aalis ka na naman. Iiwan mo na naman si Tangtang. Mama. Anak mo siya. Kilala kita, ikaw yung lalaki sa ospital. Nagkita na kayo noon. Nagkataong nagkita kami noon. Mama, hindi ka ba makakatigil? Pag umalis ka, magiging ulila na naman si Tangtang sa nanay. Dada lang. Pag umalis si Mama, nandoon pa rin ang paa mo. Buti ano? Marami pa rin kasama si Tangtang, hindi ba? Pero si Mama ang pinakagusto ni Tangtang. Hindi na ba mahal ni Mama si Tangtang?
Hindi pa naman iusap. Kung ganoon, hayaan niyo ako mag-ayos na lahat. Mama, hindi na tayo uwi sa bahay natin. Ayaw na ni Mama bumalik doon. Tangtang, gusto mo bang umuwi? Saan mo nanoon si Mama? Nandoon din si Tangtang. CJ, Ito ang lumang bahay ng pamilya ko. Dito muna kayo tumira. Kung may kailangan kayo, sabihin lang sa akin. salamat sa abala. Wala lang. Kailangan mo pa ng tulong? Walang abala. Halika, ipapakita ko sa inyo. CJ, Tayo na! Tangtang, kakain na tayo ng almusal. Tikman mo ito. Bakit hindi pa dumarating si Papa? Napadala ko na sa kanya ang address. Masarap ba? May bisita. Magkabufi mo. Magandang araw, Ginoolo. Tatay pa yan? Kumain ka ng gulay. Ha? Tangtang, Tatay, narito ka na. paano mo nalaman na nandito kami? Kiyaw, samahan mo na ako. Lilinawin ko ang lahat at bibigyan kita ng paliwanag. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Kiyaw. Ginoo siya eh. Hindi maganda ang walang paalam na pagpasok sa bahay ng iba. Sunduin ko lang ang asawa at anak ko. Si Kiyaw ang aking magiging asawa. Kailangan pa ba kitang ipaalam? Kiyaw. Wala na tayong relasyon. Tapusin na natin ang diborsyo habang maaga. Kiyaw! Bitawan mo ako! Tatay, ang sugat. Mama, hindi pa gumagaling ang sugat ni Tatay. Bakit siya naiisip ko pa rin? Hindi pa gumagaling ang sugat mo, pumunta ka na sa ospital. Ano ba mo dito? Ayos lang ako. Isang araw na walang kain, bumaba lang ang blood sugar ko. Nasaktan dyan ko at hindi makatulog na maayos. Buksan sugat at si allergy pa ko, tanit siya. Tatahi lang okay na. Grabe, ang hina mo talaga, Ginoo siya. Luan. Ginaulo. Ang maling tayo. Ganon na nga. Shizong, kailangan mong magpahinga ng maayos. Narinig ko na kapag nag-infect ang sugat, maaaring mamatay ha. Salamat. Tangtang, kumakain na kayo. Pinayagan mo na siyang tumira dito. Hindi ba nagkakalalawin ng ate sa kanya? Wala namang masama na may dagdag na tao. Nagpapabudol ka. Shay Jifeng, parang kailangan kitang paalisin sa tabi ng ate, no? Umuwi ka na muna. Sa susunod, huwag na magdala ng ganitong bagay sa bahay. Mag-ingat baka may makakita. Masisira ang imahe mo sa labas, ha? Hindi ba nandito ka, ang aking nobya, para takpan ako sa labas? Nakakala. Si Song Qiaoyi. Nabalik na rin ang kirida niya sa ibang bansa. Hula mo kung sino. Si Luan, mula sa pinakamayamang pamilyang Lu. Grabe talaga ang galing ng aking ating iyan. Kapag nakatulong sa kanya si Luan, hindi ka na makakapit sa Song family. Lahat ng pinagplanuhan mo, magiging wala. Sabi mo nga, paano mo naman namanahin ang Song family? Hindi ba si Song Qiaoyi ang target niya? Kapag katulad ng layunin namin, hindi ba siya tulong din sa akin? Dapat tutupad ka sa pangako mo, ha? Ibagsak ang Shi family at ipaghiganti ang aking ama. Huwag kang mag-alala. Hindi ako narito para sa tsaa. Para kay Song Qiaoyi ito, di ba? Nung huling beses na lumabas ka para kausapin siya, ano bang gusto mong makuha? Ang target mo ay si Song Qiaoyi, pero ang target ko ay buwagin si Shai Jaifeng. Kung tulungan mo kaming buwagin si Shai Jaifeng, aalis na rin si Song Qiaoyi ng kusa. Ano ba talaga ang gagawin ko? Masyadong makapangyarihan ang pamilya siya. Hindi naman kaya sa gawin. Pero kaya mo. Sabihin mo na. Ang gagawin niyo? Ang layunin ay dalhin mo si Song Qiaoyi at umalis. Pamilya Song ay sa akin lang. Ang pamilya Shi at pamilya Song,
Hindi ko sila pinapansin. Kapag tapos na, dadalhin ko si Kiaoy at aalis na kami. Magkatuwang tayo. Magnanakaw! Tigilan na! Tigilan na! Huwag na! Bakit ganyan na kayo? Gutom na si Tangtang. Ako rin. Para lang makakain, ganyan na kayo. Ginulo pa ninyo ang kusina. Layuan ninyo ako. Pag gutom ka na, hanapin mo na lang ang yaya. Huwag mo na akong abalahin. Best ba? Uwi ako na maaga. Lagi ko tumakuha ng para sa akin. At masarap pa. Ang sarap-sarap talaga ng pansit ni Mama. Kung hindi pa nangyari ang bagay na iyon sa aking ina, malamang maligaya pa rin tayo ngayon bilang isang pamilya. Sayang. Hindi ko na masyado matandaan ang mga nakaraan. Huwag na nating balikan pa. Matutulog na ako. Mama, tapos na rin si Tangtang. Gusto ni Tangtang matulog kasama si Mama. CJ, tayo na. Kiao, mababalik pa tayo sa dati. Yo! Pansit na may kamatis at itlog. Dati, si Kiaoy ang lagi itong ginagawa para sa akin. Masarap talaga. Ngayon, si Kiao lang. Kung gumagawa nito para sa akin, ikaw naman. Wala kang pagkakataong matimbay ko. Mukhang hindi mo pa nakikita kung saan ka nakatayo. Malapit ka nang mababa sa laruan. Ano, si Kiao ikaw yung lapitan. Ako yung bikitsi. CJ, tingnan natin kung sino sa atin ang mas matalino. Kayo, anong ginagawa ninyo? Nagkukwentuhan lang kami ni Shizong. Bakit hindi ka pa natutulog, ate? Hindi ako makatulog. Let's go. Dati, kapag hindi ka makatulog, ako ang nagpamassage sa'yo. Hindi na kailangan. Kiao. Maaari pa ba tayong bumalik sa dati? Ano? Ano ang nalaman mo? CJ, pupunta na ako dyan. Kiao. Hintayin mo ako. Tuloy ko sa Kiao. Pwede bang tigilan na siyang isipin? Tingnan mo ako. Wala na akong maalala sa nakaraan. Okay lang yan. Basta mahal kita, nandito ka sa tabi ko, magiging parang dati ulit tayo. Gusto ang isipan yun. Hindi mo ako. Hindi! Anong man ang gagawin ko, nandito ka lang sa tabi ko. Ikaw ay akin. Magising ka na! Ate, hindi ka makakatak sa akin. Si Shizong, may nahanap na ba? Nahanap na namin ang forensic examiner ang nag-autopsy kay Song Lao Furan noon. Pero hindi siya nakikiwala sa amin. Kayo mismo ang kailangan maus niya. Kayo ay binti na bukas. Ito ang tunay na autopsy report ni Song Furen noon. Hindi noon, piki yun. Natanggap ko noon yung mensaheng nagbabanta sa akin. Natakap akong magsugal at magulat sa pulis, kaya binago ko ng palihim ang dahilan ng kamatayan. Tunay na sila ng kumakayan. Ano talaga iyon? Lason. Shizong, mag-usap ulit tayo. Wala akong oras ngayon. Kahit tungkol kay Song Kiaoy, Ano ba ang gusto mong sabihin? imbestigahan mo ba ang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ni Song Bomo noon? Ano ba ang alam mo? Narinig ko na si Song Bomo noon ay may isang napakatapat na katulong, pero biglang nawala at walang nakaalam kung bakit. Maaari mo kayo misinghan yun para sa akin, Shizong. Wala akong panahon para doon. Kung may mahanap kang testigo, ingatan mo siya, Shizong. Kung talagang may alam siya, baka mo pa nga yung kubuhay niya. Ang ganda ito. Kiao, bakit nandito ka?
Aksan na pagkalas niya. Binigyan niya ako nito. Hindi ako ang pumatay sa kanya, Kiao. Ako ay... Alam ko, hindi ikaw. Nang dumating ako, buhay pa siya. Sinabi niya sa akin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Naniniwala ka na sa akin. Kung ikaw ang pumatay, hindi ka na babalik. Sprak ka na ay. Maingat akong ang pagkakagawa. Kung hindi ka dumating bago siya mamatay, talagang hindi ko maaalis ang suspetsa sa akin. Bakit biglang bumalik ka? Nakasalubong ko si Song Chu sa ibaba. Nagsabi siya ng mga kakalikong bagay sa akin. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Natanggap ko ito. May kutob akong may mali, kaya pumunta na rin ako. Umalis na tayo at pumunta sa istasyon ng pulis. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo? Kayo ko ay mga suspect. Samahan ninyo kami. Ako ang unang dumating sa eksena. Ako na lang ang dalhin ninyo. Pasensya na. Kailangan kayo kawawal para sa investigasyon. Luan, bakit nandito ka? Nabalitaan ko kagabi kaya sundo kita. Umuwi ka muna. Hinihintay ko pang lumabas si Shai Jaifeng. Huwag mo nang hintayin. Nakita ko ang case ng hotel. Hindi mo pa gustong malaman kung sino ang tunay na salarin? Hindi naman kailangan magbarali. Paano kung may makauna sa pagwasak ng ebidensya? Hijiren, nihiwal ko din. Hindi ikaw ang pumatay sa nanay ko. Kailangan kong hanapin ang ebidensya agad. Tama din sa pangalan mo. Tara na. Boss Chai. Pumunta ka. Anong mo kung kailan nalabas si Kiao Kiao? Bakit nangyari? Ang mahal mo na si Song Kiaoy ay sinundo na ng kanyang nobyo na si Luan. Si Song Kiaoy ay kinuha na ng kanyang nobyo na si Luan. Nakita ko rin. Karoon nga ba ako kapag wala sa niya? Hahanapin ko si Kiao Kiao para makausap siya. Shizong, samahan muna ninyo ako sa lumang bahay. Napagod ng pamilya Shi para maparaya kayo at galit na si Lola. Makataka kayo lahat. Lumuhod! Anong kasalanan ng anak ko? Ikaw ang presidente ng Shy Group, tapos dahil sa isang babae, napunta ka sa presinto. Tumatawag na ang mga media dito sa bahay, ikaw. Hindi mo pa alam kung ano ang ginawa mo. Nag-imbestiga ako tungkol sa nanay ni Xiao Piao. Hindi ako nagsisisi. Jifeng, kailangan mong bingis maingat sa mga desisyon mo. Dahil sa nangyari, malaki ang pagbagsak ng stock ng kumpanya. Tama kuya, kung ako sa iyo, dali-dali ka na lang magdiborsyo kay Song Kiaoy. Siya lang ang dahilan ng gulo sa pamilya natin. Tumahimik ka! Ipag mo siya, igalang mo. Kilalanin mo kung sino talaga ang pamilya mo. Dahil kay Song Kiaoy, handa ka bang isuko nga sa si family? Babae, mag-out. Aayusin ko. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Palayasin si Song Kiaoy o isuko ang kapangyarihang ibinigay ng si family sa iyo. Nanay, bakit mo ako pinipili? Wala kang ibang pagpipilian. Hindi ako hihingi ng diborsyo kay Kiao Kiao. Jifeng, easy ka. Kuya, dahil sa isang babae, itatakwil mo na kami. Eh kung malis ka na. Hindi na kailangang bumalik pa dito. Bukas, si Shi Jin ang papalit sa iyo. O kayo. Nanay. Nanay! Shizong! I-freeze na ang lahat ng kanyang cards. Gusto kong makita kung anong magagawa niya. Nanay, kausapin ko si Jifeng. Rabindana, ang posisyon niya, hindi rin tama yun. Wala masama doon. Bukas, sasamahan kita sa kumpanya. Hayaan mo na, huwag nang magalit pa. Sa wakas, ina ang patakapon ko. Lahat ng nasa si family, magiging akin. Kasalanan ni Song Kiaoy lahat ng ito. Hintay mo lang. Sisiguraduhin kung hindi siya magiging masaya. Shizong, bitawan mo. Humingi ka na lang ng tawad at magkumbaba. Ibinibigay na nga ng madam ang posisyon mo sa iba. Di ba makilala yun? Pero kailangan ko, kung matatanggal ka sa pwesto, kanino ako magiging assistant? Shizong,
Mag-usap tayo. No, ano na yun? Sinasadya mo ba akong pauwiin? Ano bang sinasabi mo, Shizong? Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagkakamali ka sa akin, Shizong. Dahil sa lumang hindi pagkakaunawaan mo at ng ate ko, mabuting loob na nagbigay ng clue sa'yo. Ito ang address ng kapulong na binanggit natin noon. Ito na yung hinahanap mo. Good luck. Imbestiga ka ng address na iyan. Nasaan si Kiao Kiao ngayon? Nasa bahay ng buong madam. Shizong, kung tatanungin mo ako, huwag ka nang mag-isip pa sa madam. Ganyan na siya sa iyo. At hindi ka na nga makakauwi sa saya mong bahay. Tumahimik ka. Talas palo. Opo. Salamat ha, ngayong araw. Wala iyon, ate. Nandito lang ako palagi para sa iyo. Nawala na ang kise, wala na rin clue. Ituloy mo pa rin ang pag-imbestiga. Kahit ano pa ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Ano ba? Yakap ng magkaibigan lang, bawal ba? Hindi naman. Salamat ha. Ate, kasama mo ba ako balang araw na bumalik sa ibang bansa para matuparan ang isang simpleng pangarap ko? Sige. Salamat, ate. Sige, uuwi na muna ako. Hindi ako makapaniwala na may ugaling mansiri pala si Shizong. Lumayo ka kay Kiao Kiao. Pumayin kayo. Shizong. Handa na siyang sumama sa aking pabalik ng ibang bansa. Impossible iyon. Nabubulag-bulagan ka pa rin ba, Shizong? Wuchayang. Humanap ng abogado. At iproseso na ang diborsyo namin ni Song Kiaoy. Madam, Ujayang, bakit na nandito? Ha? Miss Song, ako ang magiging kinatawan ninyo sa proseso ng diborsyo ninyo kay Shizong. Ito ang utos ni Shay Jaifeng. Madam, naiparating na namin ang mensahe ni Shizong. Sana makiisa kayo. Tiso ko kita siya. Hahanap ko siya. Madam, hindi kayo tatanggapin ni Shizong ngayon. Mas mabuting kumirma na kayo agad. Sabihin ninyo kay Shizong na matatanggap niya ang kasunduan sa diborsyo sa lalong madaling panahon. Madam, talagang binabayaran ninyo ng maayos ang pagmamahal ni Shizong sa inyo. Hindi. Ano bang ginagawa mo kanina? Wala kang karapatang makialam sa mga bagay ko. Ate, hindi mo ako naiintindihan. May isang tao sa likod ng lahat ito na patuloy na gumagulo sa relasyon mo at Shay Jaifeng. Magpanggap na tayo na natalo tayo para malaman kung ano pa ang balak nila. Pero kung ganoon, baka si Shay Jaifeng ay... Kung magka-artista ka, gawin mo panipaniwala. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hanapin kaagad ang salarin. Shay Jaifeng, hintayin mo ako. Hello? Ano? May clue ka? Bini-bini. Tiyo, maghihiwalay na ba si Papa at Mama? Bini-bini, huwag nang mag-alala. Lagi kang magiging binibining gu. Tiyo, pagbalik mo, sabihin mo kay Papa na hindi talaga gusto ni Mama na maghiwalay. Pinagawa lang siya ni Tiyo Lunang ganoon para mahuli ang masama. Totoo ba sinabi ng binibini? Narinig ko kanina. Pagbalik mo, sabihin mo kay Papa. Hahanapin ko muna si Mama. Paalam, Tiyo. Mas mabuting tapusin na ng maaga para makalayo na si Director Shai sa relasyong iyan. Muking King, anong clue meron ka? Ito ang address ng dating katulong ng iyong mama. Baka makatulong sa paghahanap mo ng tunay na may kasalanan. Bakit mo ako tinutulungan? Kiao Yi. Ayaw ko mang mapabuti ang buhay ni Shi Jaifeng. Ikaw naman ang aking pinakamatalik na kaibigan. Tandaan mo, huwag nang hayaang mauna silang pumatay ng saksi. Director Shai, may sumusunod sa atin. Iwasan. Opo.
Ano ba ginagawa mo? May sasakyan papasok, hindi ka man lang lumayo. Ikaw pala. Bakit tayo sumusunod sa amin? Ikaw ba sino? Ako, aking karet. Ikaw ba sino? Narinig lang namin na ang tao, hinakanan namin. Ay, ikaw kayo bilhin. Hindi. Hindi ba si Luzong ang nagtimbita sa akin dito? Ano? Nasaan na sila? Niloloko mo ba ako? Ako to, Luso, nandito pala. Bakit nagmamadali? Luzong, nandito ka pala. Hintay lang muna. Mga kasama. Halina, tingnan ninyo. Sino ba ito? Hindi ba siya yung katulong ng nanay ni Song Qiaoyi? Paminaw na paminaw ang alaala mo. Ilang beses mo na siyang nakita. Bakit pa siya pinapunta dito? At bakit tinawag pa kayong lahat? Mga kasama, tiningnan ko kayo ngayon para sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking nanay. May mga bagay na gusto kong linawin sa harap ng lahat. Hindi ba matagalan nating alam kung paano namatay ang nanay mo? Bakit kailangan pang ipunin ulit ang lahat? Narinig ko na nalason ang tita. Ano nangyari iyon? Nakita mo ba kung sino ang naglasas sa kanya? Nakita ko noon. Si mismo King ang naglagay ng lason sa tasa ng madam. Ano ba ang sinasabi mo? Mismo, gusto mo bang patayin siya dito sa harap ng lahat? Paano kayo maniniwala sa isang katulong at aakusahan ako ng pagpatay? Hindi ako nagsisinungaling. Si Mo King talaga. Tinakot pa niya ako. Sinabi niya kung magsalita ako, ako ang susunod na mamamatay. Shizong. Hindi ako makapaniwala na kaya ni King gawin iyon. Kailangan din ng ebidensya si Shizong. Ebidensya? Narito ang mga threatening messages na ipinadala ni Muking sa forensic examiner at sa katulong. Kung may mga katanungan pa kayo, mas malinaw na ang sasabihin ng pulis. Hindi ka makuha. Wala akong ginawa. Bakit mo ako inuusig? Alam mo ba siya? Sa kahihiyan, di ba? O na. Pansamantala lang ito. Tapos mo. Hoy! Please. King, ano nalay mo is ay nanay? May kasabot ka pa ba? Magsalita ka! Mga tanga! Alamin niyo mismo, katablo. Songsong, walang sumunod sa inyo, di ba? Huwag mag-alala, Songsong. Walang kasunod. May nakalap ka bang impormasyon kay Song Qiaoyi? Narinig ko kay Luzong na gustong dalhin si Miss Song sa ibang bansa. Iyon lang ang halaga niya. Songsong, ginawa ko na ang lahat ng iniutos ninyo. Kawalan na po ang aming pamilya. Sige, tutuparin ko ang aking pangako. Palalagpasin ko ang inyong pamilya. Pero ikaw, Ang sikreto Ay dapat mamatay kasama ng may alam nito. Bakit hindi ka pa alis? Pasensya na. Matagal na kitang inakusahan ng walang basihan. Okay lang. Para rin sa sarili ko iyon para malinis ang pangalan ko. Tungkol naman sa papel ng diborsyo. Iwahan mo na lang ang activity ko ba? Bakit mo ba gustong mag-diborsyo sa akin? Hindi ba ikaw ang nabungkahi ni Bosyo? Ako. Shizong, may problema. Paano namatay ang katulong? Katulad ng pagkamatay ng forensic doctor. Si Song Chu, mabilis siyang kumilos. Batay sa nangyari ngayon, talagang may kinalaman si Muking sa pagkamatay ng nanay ko. Pagtitiwala pa niya na ibigay sa iyo ang clue tungkol sa katulong para ituro ang suspect sa kay Shai Jaifeng. Hindi lang niya inasahan na mapapahiya siya ni Song Chu sa huli. Mag-imbestiga ka. Ilan akong bibahal tatlo? Huli nga siguro pa mag-imbestiga ka yun. Mabilis kumilos si Song Chu. Wala na sigurong mahahanap. Ano na ang gagawin natin? Maghintay muna tayo. Gagalaw pa siya uli. nandito na. Hindi. Ano ba talaga ito? Hindi mo ba sinabi na ituro na tutulong si Shai Jaifeng? Hindi ko alam kung bakit biglang nabago ang isip niya. Jingjing, nalantad ka na. Kung gusto mong magiganti, kailangan mong gamitin si Song Qiaoyi para tapusin si Shi Jaifeng. Eh ano gusto mong gawin ko? Anong nangyari? May natanggap akong mensahe. May kinulat tungkol sa abo ng nanay ko. Pinupuntahan ako sa labas ng lungsod. Huwag kang magmadali, mag-aayos muna ako ng tauhan. Luzong, layuan!
Siya ay Jifeng. Pumunta ba si Song Kiaoy sa'yo? Ikaw mismo ang nagpawala sa kanya. Bakit ka pumunta sa akin? May padala ng mensahe kay Kiaoy ngayon. Sinabi ko pumunta sa labas ng sopa, kunin ang kabon ng kanyang ina. Kung wala siya sa iyo. Nag-isa siyang punta roon. Ano? Kiao. Nakidnaps kay Koy. Ujayang. Pag-ayos ka na matawagan. Opo. Sandali lang. Labas ng lungsod. Saan sa ilalabas? Ujayang. Halika, imbestigahan mo agad! Titingnan ko. Ito ay Smith Kagala. Sigurado ka? Tama. Sa sinabi ka pa. Mama! Mama, kumising ka na. Mama, kumising ka na. Tangtang, okay ka ba? May masakit ba sa iyo? King. Bitawan mo ako! Bitawan mo ang bata! Ikaw ang dapat magluhod sa akin ngayon. Huwag kang mag-utos sa akin. Song Kiaoy, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Mama, huwag kang mag-alala. Okay si Tangtang. Sisimulan na ang countdown. King, kung may alitan tayo lang ang mag-ayos niyan. Ako ba ang target mo? Huwag mo siyang gawin! Walang kasalanan ang bata! Walang kasalanan! Ano magiging walang kasalanan ng anak ni si Jifeng? Bitawan mo siya! Siya, Jifeng! Pakinggan mo ako, huwag kang lumalapit o mamamatay siya. Huwag mo akong pakialaman, Jifeng. Iligtas mo si Tangtang! May bomba si Tangtang! Ayos lang, Papa. Hindi makakit si Tangtang. Maswerte kang napuntahan mo ang tamang lugar. Kung hindi, mamamatay na ang asawa mo at anak mo. Wala ka nang makakalabasan. Sumuko ka na! Alam ko na walang makakalabasan para sa akin at hindi naman ako naghahanap ng paraan. Gusto ko, mamatay tayong lahat dito. Mamatay tayong lahat dito. King. Naglanag po mahutay ka rin yung mga. Pero nagkamali ka ng Si Song Chu at pinagdadamdam. ang kanyang pamilya ang nakiisa sa ibang kumpanya para putulin ang mga resources ng New Group, kaya't nabangkarote ang Mu. Ako, implan ko apabilis mo rupang kaya ko. Hindi mo rin gusto na mawala ang group, di ba? Kapag bili mo ang dahilan kung bakit napakamatay ang tatay ko. Sumakit! Nagkamatay ang patay ko! Sinasabi mo ba ang pagkamatay ng iyong ama? Hindi dahil sa pagkabangkarote ng New Group. Hindi yan possible. May imbestigahan mo iyan. Pero, sabihin mo na ang lahat ng alam mo para maparusahan ang tunay na may kagagawa nito. Song Kiaoy. Ang abo ng iyong ina, ako nga ang nagutos sa ikat iyon. Kulibret ang sa iyong makaban sa sipag na song. At saka, ang pagkamatay ng iyong ina, ang totoo ay... King! Kiaoy, iligtas mo si Tangtang! Wala nang oras! Ako, Luan. Pwede mo si Kiaoy, Budayang, pumunta kayo. Lumayo kayo ng malayo! Ikaw, ano nangyari sa'yo? Song, Ilaita. Shizong! Hindi pwede. Ako ang kanyang nanay! Hindi naman siya maaring iwan. Ano ba kinakausap mo? Kung kailangan mo, kita niya ha! Ikaw. Kain ko, ba? Salamat! Tangtang! Okay ka na! Tangtang! Mama! Matapang si Tangtang, hindi man umiyak. Okay ka na, Tangtang! May tatay at nanay kang nagpuprotekta. Walang dapat katakutan si Tangtang. Hindi ko kailangan pigilan. Ikaw. Namatay si King sa eksena. Pagkatapos na dalhin ng polis si Song Chu, mabilis din siyang pinakwalan. Bakit? Walang sapat na ebidensya. Patuloy na bantayan si Song Chu. Siguradong gagalaw pa siya ulit. Opo. May iba ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Shizong. Noong una, sinabihan ako na miss na ipaalam sa inyo na ang ginawa ng madam kasama si Luan ay biro lang. Hindi nga talaga gustong hiwalayan tayo. Ako lang ang may pagkiling sa madam kaya hindi ko sinabi sa inyo. Sa sarili ko lang iyon na pagpasyahan. Pasensya na po. Alam ko na. Nagkunwari lang din akong nagagalit. Paprotektahan si Kiao. Shizong. Nagkaisang kabong na kayo sa lahat. Shizong. Interesado ka bang Makipagtulungan? Ako at ikaw. Ano bang mapag-uusapan nating dalawa? kahit na ikaw ang lahat ng pinaghihinalaan ngayon si Song Chu?
Wala pa rin tayo ng pagkakataon para mahuli siya sa sariling bitan niya. Kung maghihintay lang tayo, walang makakagarantiya na hindi maulit ang nangyari ngayon. Bakit? Sobrang seryoso mo sa bagay na ito. Hindi naman para sa sarili mo ito, para kay Song Qiaoyi. Sige, sabihin mo na. Ano ang gusto mong gawin ko? Kailangan nating i-pressure si Song Chu para pwersahin siyang kumilos mismo. Bukas, magtatawag ang pamilya Song ng pulong ng mga stockholder para opisyal na gawin tagapagmana si Song Chu. Pero, hindi natin siya dapat hayaang magtagumpay. Song Qiaoyi, lumabas ka na. Huwag kang kumulo dito. Ito ay panloob na pulong ng mga shareholder ng Song Group. Alam ko, kaya naman nandito ako. Mukhang nakalimutan ng ate. Naglabas na kami ng pahayag ang pamilyang Song. Nabahak na kaya namin. Hindi mo matatukuyan kung miyembro ako ng pamilyang Song o hindi sa pamamagitan lang ng isang pahayag. Ngayon na nandito na si Qiaoyi. Okay lang naman na sumali siya. Itutuloy natin ang pulong ayon tungkol sa pagpapalit ni Song Chu bilang chairman. May tutol ako. So Qiaoyi, pagkatapos mo lang kung gusto ko sabihin. Umaba, kunin ka, pagbulo, palabasin kita. Tutol ako sa pagiging direktor ni Song Chu sa Song Group. Wala kang karapatang gawin iyan, Tama, wala akong karapatan pero mayroon si Shizong. Lingzong, bilang investor ng Song Group, mayroon naman sigurong karapatan si Shizong, hindi ba? Kailan pa naging investor ng Song Group si Shai Jifeng? Hindi mo pa ba alam? Noong taon ay kinasal kami ni Qiaoyi. Naglagak na siya ng puhunan sa Song Group at naging kinatawan ng Shi family bilang shareholder. Ano yun? Ako na ang kumakatawan sa pamilyang Shi ngayon. Kung sino ang magiging direktor ng Song Group, hindi ikaw ang magpapasya dyan. Kuya, bakit ka nandito, Jifeng? Natanggal ka na sa posisyon mo. Bakit nagbabanta ka pa rin ang pag-atras ng puhunan? Ang pamilyang Shi ngayon, ako ang nagde-decide. Ito na ang tunay na boss siya eh. Kuya, kailan ka pa nakikipagtulungan kay Song Chu? Normal lang ang makipagtulungan sa iba. Ikaw naman. Huwag mong gamitin ang pangalan ng pamilyang Shi para sa mga kagaguhan mo. Song Qiaoyi, tuloy pa ang meeting. May gusto ka pang sabihin? Siyempre meron. Ito ang 50 milyong investment ko para sa Song Group. Interesado kaya ang Song Group? Napaka-generous mo, Boss Lu. Tinatanggap namin ito ng Song Group. Okay, pero may kondisyon ako. Sabihin mo lang, hindi ako kumakalab na maging chairman ng Song Group si Song Chu. Boss Lu, halatang halata kung sino ang target mo. Tama. Kamakatiwag ko. Kung hindi mapagkakasunduan iyon, pag-iisipan na rin ng Shai Group ang pag-atras ng puhunan. Boss Shai. Boss Lu, pwede natin pag-usapan ito. Mag-atras na puhulan kayo ngayon. Sinasakal ninyo ang Song Group. Ano pa ang pag-usapan? Alisin si Song Chu. Iyon ang solusyon sa pinakamalaking problema ng Song Group. Grabe kayo. Pero hindi ka rin maawain no yung dart mo noon. Tama ang tama, Boss Lu. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa sitwasyong ito, hayaan na natin sa boss ang desisyon. Boss Lu. Kung may nagawa si Song Chu sa'yo, humingi ako ng tawad para sa kanya. Wala naman. Basta, Hindi ko nila sinabsaan. Mga Ginoo, parang nakalimutan ninyo na ang Song Group ay may kalahating bahagi sa pangalan ng aking ina. Siya mo nailipat na. Tama. Noon ay naibigay nga sa iba at ang Mingguang Group ay nabili na rin pero ngayon ay nasa akin na ulit lahat. Paano nangyari iyon? Bakit hindi mangyayari? Hindi ko naman talaga intensyong ang Mingguang Group. Pwes naman. Hindi mo inaasahan ito, di ba, Jifeng? Kapag ako ang nanguna, ang sinasabi ko ang batas. CJ! Bilang pinakamataas na shareholder ng Song Group, opisyal akong tumututol sa desisyon na si Song Chu ang maging chairman ng board. Mga miyembro ng board,
Walang tutol, ano? Sumasang-ayon kami sa desisyon ni Song Qiaoyi. At iminumungkahi naming si Song Qiaoyi ang pumalit bilang chairman. Hindi ka na bumabalik sa Shi family. Bakit pa tinulungan mo si Song Chu? Ang ginagawa ko, kailangan pa bang magulat sa'yo? Ikaw at si Song Chu. Anong kasunduan na meron tayo? Kailangan ko pa bang ulitin? Ako ang naghahari sa Shi family ngayon. Di pa mga ikaw mo. Ay, Panahon na para sa akin na mamuno sa Shi family. Gusto mong mamuno? Gusto kong makontrol ang buong Shi family. It's kind of Pagsasasihan mo ito. Ikaw, Naisip ko na ba? naisip ko na. CJ. Igagalang ko ang iyong desisyon. Ano ba sa tatinan? Wala namang dapat tingnan. Ipaayos ko kay Kujayang ang lahat ng susunod na hakbang. Shai Jaifeng, Song Qiaoyi, ano ba ang gusto mong gawin? Pinili mo na kung malis kang kasama si Duan. Bakit gusto mo pa rin ako? Kaya Shizong, sinabi ko sa iyong buksan mo at basahin ng mabuti. Halik isimulat mo. Mali pala, isusulat ko na lang ulit ha. Boba na papa, ang ibig sabihin ni mama ay hindi siya aalis sa atin. O ba? Hindi nagbago ang isip ko. Nandito si Tangtang eh. Hindi ako maniningil. Okay lang. Marami pa tayong panahon. Tangtang, pumunta tayo sa nakain natin dati, okay? Sige. Mama, yung may kasamang laruan, mabibili mo ba para sa akin? Siyempre, anong laruan man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Tangtang! Luan! Bakit nandito na naman si Shizong sa bahay ko? Bilisan mo. Ipasaliksik sa mga tao mo kung nasaan si Kiao Kiao at si Tangtang. Nawala sila. Ano? Silang dalawa, ano? Tiko din la. Hindi ka na makapaghintay, ano Song Chu? Sinara na ninyo lahat ng daan ko at inaasahan pa ninyo na manahimik lang ako. Ikaw ang pumatay sa nanay ko, di ba? Ayaw ko sa tingin niyang malamig sa akin. Parang basura lang ako sa kanyang mga mata. Kailangan siyang mamatay para makapasok ang nanay ko sa pamilyang Song ng maayos at wala ng mga has na tawagan akong anak sa labas. Ang ka talaga kawawa naman! Kapatid ko man kawawa! Naman? Gusto mo bang mamatay? Basta maka, huwag mong sasaktan ang nanay ko. Kiao! Kiao! Jifeng, Mabilis namang dumating. Huwag siyang paluin! Huwag! Tikyo! Akala mo matapang ka, ano? Ha? Ngayon nakaluhod ka na sa harap ko, di ba? Ang paraan mong iyon. Sobrang kasamaan mo. Masama ako. Gusto ko kayong lahat mamatay. Ano ba talaga ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo lahat. Kaya palang nagtatawad-tawad ka sa akin. Ano pa parang ko pa makatawa sa akin? Gusto mo yung siya sa pamilyang Song, di ba? Ang sense ni Song Qiaoyi. Mabibigyan ko siya. At mabibigyan ko rin ikaw. Totoo, huwag. Basta payagan mo na sila. Huwag! Kumpanya yan ang nanay ko. Hindi ko ibibigay! Payagan ko sila. Tanga ba ako sa tingin mo? May isa pang paraan para makuha ang shares ni Song Qiaoyi. Mamatay siya. Kung gagalawin mo ang ate ko, papatayin kita! CJ! Ipapakita ko sa iyo kung paano patayin. Tigil! Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko kayong pahirapan hanggang sa mamatay. Ang nanay ko, ang forensic, ang yaya, lahat namatay sa kamay mo. Yung dugo pa ang ibubuhos ng mga kamay mo. Wala akong kasiyahan sa basta patayin lang kayo. Maglaro tayo ng laro. Sa dalawa nila. Isa lang ang mabubuhay. Ikaw ang pumili. Bakit ito maglalaro ng ganong mga pwede laro? Kung gusto mong pumatay, gawin mo na! CJ! Ikaw muna! Sige, ikaw muna papatayin.
Shizong, mukhang hindi talaga makakalimutan ni Song Qiaoyi ang kanyang minamahal. Baka magsayang lang ng pagmamahal si Shizong. Kiao. Ayos lang. Huwag siyang galawin! Huwag! Ito hindi, iyan hindi. Ano ba talaga? CJ! Ang anak niyo muna ang aking gagawin. Huwag mo gaglawin ang anak ko. Pumili na kayo ngayon! Kiao. Ibo. Wala na akong oras para panoorin kayong mag-asawang magtamisan. Ang anak niyo muna ang aking gagawin. Umipili na ako! Umipili na! Ganoon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ganun mismo mo nga. Kasing liit na iyon ang utak mo at magpapakita ka pa sa akin. Jason! Ate, gising na, ate. Inay. Sabihin mo na. Nandito na si Kiao. Huwag siyang sasabihan yan. Inay! Hay nako! Ma'am, huwag po kayong umalis. Umiyak ka kanya ninyo kay Shizong. Gusto kong malaman kung totoo ba ang balita na nakikiusap ang aking ina kay Shi Jaifeng na huwag kunin ang kanyang kumpanya. Hindi naman talaga niya gustong gagawin ang kumpanya ng nanay mo. Ang sanggup ang laki ng kumpanya ng nanay mo bilang kanadya, kaya nagkaroon ng problema. It's nag-alok ng pagdinig para mailigtas ang kumpanya ng nanay mo. Si Guchayang. Hello? Hello? Ganoon pala ang nangyari. Shi Jaifeng, teka, nagkamali pala ako sa iyo. Ate, gising ka na. Nasaan si Shi Jaifeng? Okay lang siya, pahinga ka muna. Okay lang talaga siya, gamutin mo muna ang sugat mo. Sabihin mo sa akin ko. May nangyari ba sa kanya? Hahanapin ko siya. Pakinggan mo ako. Umuwi tayo ang pagaling. Okay lang talaga siya. Nasaan ka? Okay lang. Pakinggan mo ako. Okay lang talaga siya. Ate, pakinggan mo ako. Hindi tayo ba makain? Sige na. Nasaan ka? Naalala ko na. Naalala ko na si Shi Jaifeng. Alam mo ba kung nasaan si Shizong? May nangyari ba sa kanya? Alam mo ba kung nasaan siya? Maaari ko maunahe doon. Baan. Umalis na si Shizong. Hindi pa gumagaling ang sugat niya. Ano ba yung masasabihin sa kanya? Laani may analang dagnom. Shi Jaifeng! Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Pumasok ka naman, tingnan mo ako. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Sino ka? Anong relasyon mo sa patay? Asawa niya ako. Hindi ito sa Shad Driving. Ako mo akong nakuhin. Doktor! Ayaw ako makita. Wala siyang asawa. Ma'am, si Sir Shi ay pumunta muna sa ibang bansa. Hindi siya namatay. Malalim ang sugat niya, natusok ang pali niya. Ipinagamot siya ng pamilya niya sa ibang bansa. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi para iligtas ako, hindi siya nasaksak ni Song Chu at hindi siya magsasapit ng ganito. Hindi mo kasalanan yan. Hindi mo kasalanan iyan. Hindi rin niya. Siya. Idiligtas siya ng pamilya Shai. Okay lang si Sir Shai. Ihintayin nating hatsa. Budayang. Grabe, na-promote ka na. Nasa opisina ka na ngayon. But kayo, iyo. Ay, malayo pa ako sa ganoon. Shi Jaifeng, wala pa ring balita. Ma'am. Isang taon na kayong pumupunta dito linggo-linggo. Kapag may balita ako, sasabihin ko sa inyo. Bakit ka noon katagal na wala pa ring balita sa kanya? Hindi na ba siya babalik? Hindi ko rin alam, wala rin akong natanggap na kahit anong balita. Mayroon ka bang address niya sa abroad? Pwede mo bang sabihin sa akin? Gusto ko siyang hanapin.
Maan. Pag-ratingan. Fresh ang presyo. Sinadali lang ako kayong bigyan ng kahit anong balita. Pero si Shai Jaifeng mismo. Hindi ako naniniwala na sinadya niyang iwasan ako at hindi na ako harapin. Noong araw na nag-atubili ka, nabiyak na ang puso ni Shizong. Be with justice. Dapat ko na bang bitawan? Tangtang! Maan. Kahit tanungin mo pa ako, wala akong masasabi. Dahil tayo bitouch na. Shizong, nandito ka na. Ano mo ako gaano kalang trabaho ang ginagawa ko ang yung isang taon? Halos namatay na ako sa pagod dahil kay Shinjin. Nandito ka na rin pala. Isang taon lang hindi ka kasama. Naging parang babae ka na. Kaya naman, bumalik ka na ulit bilang assistant ko. Babalik ka na sa Shai. Dapat nandito ka na. Daddy! Hoy, bata. Sino kinakalap mo? Shizong. Ito si Tangtang, anak mo daw. Anak ko. Bakit tumakbo ka nang hindi nagsasabi sa mommy? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Mommy, si Daddy yan. Nandito ka na. Miss na kita. Miss, sino ka ba? Ako si Song Qiaoyi. Asawa mo ako, si Song Qiaoyi. Shizong, ito ang iyong asawa at anak. May asawa na ako. Matagal na akong may asawa. Natamaan ka ba sa ulo? Huwag ka masalipan ng kalukuran ko. Silang bulasan ka dito. Jifeng, naalala ko na ang lahat ng nakaraan. Nagkamali ako. Kalimutan na natin ang fraan. Pagsimula ulit tayo, okay? Miss, hindi kita kilala. Jifeng! Kumusta? Ako si Jiang Lee. Sino siya? Siya ang aking kasintahan. Shizong. Ikaw. Nabibiro ka ba? Hindi ako nabibiro. Bumalik ako para ihanda ang kasal. Bumalik ako ngayon para maghanda para sa kasal. Talagang nakalimutan mo na ako. O napapagkikanti ka sa akin. Miss, Hindi ko talaga naiintindihan. kung ano ang sinasabi mo. Song Qiaoyi, asawa mo siya. Inay, ano pang sinasabi mo? Bagong balik ka pa lang, hindi pa namin na ikukwento sa'yo. Bago ka umalis ng bansa, nagkasundo na kayong maghiwalay. Kaya ngayon, ayos na doon na, Eles. Na kuya, magdidiborsyo na kayo noon pa. Ang babaeng iyan, matagal na siyang may bagong lalaki. Tatay, huwag kang maniwala sa sinasabi ng tiyuhin mo. Naghihintay kami ni nanay na makauwi ka. Bakit mo kami nakalimutan? Kung magdidiborsyo na kayo noon pa, ang kasping ko ay yung first. Tangtang! Samahan mo ang lola mo pauwi. Ayaw ko. Gusto kong pasama si nanay. Pinabayaan mo ang magandang buhay sa pamilya Shai at ngayon kasama ka ng iyong ina, limitado na ang iyong pag-iisip. Tiyuhin, bakit mo niloloko ang tatay ko? Sobra-sobra ang pagmamahal ng tatay ko kay nanay. Siguradong maalala niya kami. Hoy, ikaw, wala ka bang respeto? Shei-Jai, Ano ba talaga ang nangyari kay Shei Jifeng? Bakit bigla na lang siyang hindi makakilala sa akin? ano pa bang karapatang magtanong mo? Dahil sa pagliligtas sa iyo, ang aking anak ang nagdusa at napahama. Lola, hindi naman ganap na kasalanan ng may bahay ang nangyari. Pitin mo ang iyong dila. Hindi na siya may bahay ng pamilya Shai. Huwag nang banggitin ang mga nakaraang bagay kay Jifeng. Ha, malas ka talaga. Ngayon natatanggalin ka na rin ng kuya ko. Pahingatin ko si Shai Jifeng sa akin. Patitibayin ko ang alaala niya sa akin ni Shei Jifeng. Depende kung kaya mo pa. Nag-asawa na ang kuya ko sa ibang babae. Wala kang kapalaran na mapasok ang pamilya Shai. Madam, Mama. Okay lang. Kung nahihirapan kang makita siya na ganyan, bakit hindi mo sabihin ang totoo?
Ayoko na siyang ilagay sa panganib. Kung malaman ng iba na hindi na siya akin, magiging ligtas siya. Maiintindihan niya. Hindi pa ganap na magaling, aalis ka na. Matagal na. Ano pa uwi? Sisimba na wala ako. Ikaw si Cheshik na at inang kinahalos lahat ng kumpanya. Pinalitan na niya ng tahimik ang mga tao sa kumpanya. Mahirap kang makapanatili. Halos kompleto na ang mga ebidensya ko. At ko na para sabihin ang lahat ng account. Tutulungan kita. May isang bagay pa akong kailangan ng tulong mo. Sabihin mo. Magpanggap na aking nobya. 그냥 참 좋은 Sa akin pa, talaga makalimutan ako ni si Jeffrey. Bakit ka pa pumunta dito sa handaan? Kasi hindi ako makapayapa. Napakaraming nangyari sa atin, napakaraming pinagdaanan natin. Nadaan. Hindi dapat ganito ang katapusan natin. Chico, hindi ka naman. Papa, kita ko naman na hindi ka talaga nawala ng alaala. Paano niya nalaman? Ganun ba kayong kalulok mo? Hindi nga ako mahulog sa bitag ng batang ito. Sino pa? Dito. Hoy, bata. Daw sa'yo, di ba? Shixiaotang ang pangalan ko. Ikaw mismo ang nagbigay, Papa, kasi sabi mo, si Mama ay mahilig sa candy. Shixiaotang. Bakit ka lumabas uli? Nasaan na ang mama mo? Papa, nangangati ako eh. Wag naman kang ano. Haha, naloko na naman si Papa. Tanga! Narinig ko yun sa lola mo. Daddy, bakit mo tinanggi si Tangtang? Hindi nakausapin ni Tangtang si Daddy. Naging masamang daddy ka, pinaiiyak mo si Mommy. Hindi ko sila dapat kinipipa sa panganib. Huwag mo umiyak si Tangtang. Isasama kita ng tita sa mommy mo. Dalhin mo na siya kay Kiao. Hanapin si Song Kiaoy. Daddy, hintayin mo. Malalaman din ni Mommy ang totoo. Hay, Tangtang, huwag na habulin. Mapangarib ba na hayaang tumakbo ang bata ng mag-isa? Hindi. Halos mahuli na ako na matalino parang iyan na kumwari lang ako. Maapi ko kami ang mo. Ano ko na kaya sa kalugitan? Mommy! Tangtang, anong nangyari, anak? Mommy, kung nakalimutan ka na talaga ni Daddy, mamahalin mo pa rin ba siya? Tangtang, mamahalin pa rin siya ng mommy. Hindi ba nakalimutan din kayo ng mommy noon? Hindi ba hinintay ka rin ni daddy na bumalik? Mommy, palagi ring mamahalin ni Tangtang si Mommy. Mommy, nakita ni Tangtang kanina. Hipag. Hindi pinakananalikin yun. Kuya. Kuya! Nandito rin pala. Naman, nakita ko si Hipag. Matagal na nating hindi nagkita. Kaya lumapit na ako para kumusta. Si Jiang Lee ang nobya ko. Huwag kang magkamali ng tao. Baka magselos pa siya. Oh. Wala yun. Hindi ko inaalala ang nakaraan ni Jifeng. Ang mahalaga, ako ang nasa tabi niya ngayon. Naku, talaga kayong magkasintahan. At kapag kasal na kami ni Kiaoy, huwag kayong palpalin ha. Sige, magpupunta kami ni Jifeng. Miss Song, malaking karangalan. Si Lu Gongzi, isa sa mga pinakatalented na lalaki sa Linchen. Salamat na rin sa biyaya ni Shizong. Iyon ang gusto mo, di ba? Na magsama kami ni Luan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Miss Song. May karapatan kang piliin ang sarili mong kaligayahan, Miss Song. Saka nga pala, sa mga darating na araw, kumuha ka ng divorce certificate pagkatapos mo oras. Para hindi maandala. Ang kasal namin ni Jiang Lee. Sige, gagawin ko ang gusto mo, Shi Jifeng. Bukas na ako mag-file ng divorce. Nakikipagnaya ako kami dyan para sa oras.
Aray ko po. Mukhang talagang wala nung pagkakataon si Miss Song sa pamilya namin. Heto, punasan mo. Kiaoy, Tayo na. Huwag mo ako si. Ay, kaspe tayo, Mama. hindi na kailangang hatilin. Mukhang si Jifeng ngayon. Ito yung matatalir. Pasensya na, Miss Song, hindi kita nakita. Pasensya na. Ang kamatayan mo! Kuya! Ano ba yung ginagawa mo? Inabuso ng tito si mama. Tinulak pa niya. Siya ang unang nag-provoke sa akin. Hindi ka siya pati ng pamilya Usay. Bakit mo ka siya pinoprotektahan? Hindi siya ang iniingatan ko. Paano kami siya ang inang ko? Nasugatan ang kamay mo. Kung na matalala sa binibining Song. Para sa kanya. Halika, bibentahan ko ang sugat mo. Salamat sa abala, Binibining Song. Ako ang nobya ni Jifeng. Ako na ang bahala sa kanya. Naging pabigla-bigla ka ngayon, mapaghinalaan ka na ni Shichin. Hindi ko kaya na panoorin lang siyang masaktan. Shizong. Nakuha na ang mga dokumento. Dito, Bios. Ituloy ang appointment sa diborsyo bukas kasama ang may bahay. Sekarang kataw na makalis. Ikamam na ko na. Shizong! Bakang kumalsiyo na rin niya. Para piyang kay bakit sa akin. Mama, walang amnesia si Papa. Narinig mo ba? Pins mo na. Tapos tayo nakuhang law certificate. Kailangan ko na kayo ang mass marriage certificate ngayon. Ganun ka kabilis. Kaya na agad kayo magrehistro ni Luan. Hindi ba ikaw mismo malapit ng mag-asawa ni Miss Chayang? Kung ganun, sabay na lang tayo magrehistro. Mas masaya pa. Sigurado ka bang gusto mo si Luan? Eh ano pa? Maghihintay pa ba akong magbago ang isip mo? Eh nakalimutan ko pala ang ko ngayon. Palate ba araw? Shizong, talagang nakalimutan mo ba ang di mo? O hindi mo talaga ako maiwanan? Kaya ayaw mong humiwalay? Ano ang sinasabi mo, Miss Kiao? Wala na akong naalala sa nakaraan. Ano ako hindi humiwalay? Kung hindi ko narinig ang recording na ipinakita ni Tangtang kahapon, hindi ko malalaman na ganyan kakagaling mag-artista. Tulungan ko si Shik Xiansheng. Kung nasaan ang linya. Okay lang ba? Song Qiaoyi. May fiance na ako. Kung magpapatuloy ka pa, talagang. Song Qiaoyi. Shizifeng, tigil mo na ako kumari. Alam ko na hindi mo ako malilimutan. Ang iyong anak ay mas matalino pa sa iyo. Kiao. Hindi na, ibig ko sabihin. Takot ako. Mga taon ni si Jihan nanonood sa atin yun. Shizifeng, basura kang lalaki. Ngayon nahiwalay na tayo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit ako nabulag noon. Ano mapagkagusto niya pang babae? Ako, yung babae, may dito ko sa'yo. Tingnan mo. Song Qiaoyi. Ito, bakit ka ba akong dati? Grabe. Ito, daga. Si Song Ton Pabos, ako ba naman? Ang diborsong ito ay talaga mangyayari. CJ, okay. Shizong. Umalis na ang mamasid sa atin. Sana. Ang hawak ninyo ngayon, kaya palitura na yung ako para sa ko.
Pakibasa lang. Kung may komento kayo, sabihin ninyo para mapag-usapan natin. May komento ako. Jifeng! Ano ang ginagawa mo? Ako ang naka-assign sa proyektong ito at ang meeting na ito. Hindi mo naman kailangan dumal dito. Ang dokumento sa inyong mga kamay ay mga ebidensya ng katiwalian ni Xi Jin sa loob ng 6 na buwan. Wala namang examen kung isa. Pakibasa ang lahat. Inay, inilibak ako ni Jifeng. Ingit lang siya kaya ako minalapastangan niya. Shejin, paano mo nagawa ang ganyang bagay? Peke yan, peke. Makapagpapatumay ako na si Xi Jin ay talagang ginagawang bangkarote ang kumpanya. Totoo ang lahat ng dokumentong hawak ninyo. Dinaraydahan mo ako! Huwag kang gumalaw! Kung ganyan ang gagawin mo, walang makakapigil sa iyo. Labis mo akong binigo. Kasalanan mo lahat ito. So, ako! Hawak mo ang Shai Group! Hindi ako magiging ganito ngayon! At ikaw! Sinasabi ko sa iyo. Lahat na nangyari ngayon, gawa ng iyong sariling kamay. Diyan, gusto mo ko, please. Opo. Shai Jifeng, aalis na ako, babalik sa ibang bansa. Ang aking ate, ipinagtatiwala ko sa iyo. Kailan ka aalis? Kami ni Kiao ay maghahatid sa iyo. Pabayan ng hapon ang aeroplano ko. Ako si Lu Xiao. Babalik na ako sa aking kalayaan at walang pangako. Ayoko nang makipaglaro sa inyo. Hindi ka magpapaalam kay Kiao. Hay, ayoko. Ayaw ko talagang magpaalam. Tapos, paano kung ayaw akong pakawalan ni ate? Pagina ka, pero babala ko sa iyo ha. Kung magpapabaya ka kay ate, babalik agad ako rito at agawin ko siya sa iyo. Huh? Mangarap ka pa. Sige na. Ano bang ginagawa mo? Nanay! Tangtang! Okay ka lang. Okay lang ako. Inubasin ka pag loob na saktan ng tao. Dalhin siya sa pulis. Kuya, kapatid mo ako. Hindi mo ako dapat ratuhin ng ganito. Kung nagkasala ka, dapat kang maparusahan. Tama ang sinabi ng kuya mo, hindi ka pa nagsisisi. Nanay, nagkamali ako. Huwag mo naman akong payagang tratuhin niya ako ng ganito. Hindi kita madalas hinihiling ng kahit ano, pero kayo naman ay pakiusap ko sa iyo. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ipadala na lang siya sa ibang bansa. Kuya, alam ko na talagang nagkamali ako. Dahil lang sa pagmamahal ko sa iyo bilang kapatid, patakuan kita ngayon. Kulit na bata ka. Hintayin mo lang. Kiao, nandito ka ba? Sorpresa! Maligayang kaarawan! Huwag kalimutang mag-wish ha, Papa. Hindi ko inaasahan. Dapat lang. Asawan ko. Mula ngayon, kasama mo namin sa kaarawan mo every year. Yay! Mag-wish na ako. Palagi akong Umalis na si Luan. mas nakawin. Yun. Sinabi niya sa iyo. Yapat sinabi sa akin. Kiao, narinig ko kay Gujayang na akala mo patay na ako sa ospital. Mikaw na kaya ako. Ay, si Gujayang talaga. Lahat sinasabi. Naku. Kiao, paano kung namatay ako? Mag-aasawa ka ba kay Luan? Ano bang sinasabi mo? Ganun mo ba ako kakilala? Kiao, kung talagang mawala ako. Gusto kong mapangasawa mo si Luan. Hindi. Ikaw lang ang mahal ko. Mahal din ni Tangtang si Papa at Mama.